So hello mga Kulitshop, isang magandang araw po sa ating lahat. Ayan, nandito ngayon tayo sa parking ng SM13 dahil maulan nga po at wala tayong lugar para makapag-vlog tayo, ano. So ayun, dumating na nga yung ating package from Night Eye Philippines. Ano, ito yung ating pinapaltan na dalawang LED para sa ating signal light. Ano, so itatry natin ngayon kung uubra ba yung pinaltan natin na signal light. So yung una nating nabili is from China. Ngayon umorder na tayo sa Night Eye Philippines. So wala tong bayad dahil na-refund ko lang yung pera. And then itatry natin kung uubra ba itong LED bulb para sa signal light ng Night Eye Philippines. So try na natin guys. Ito, nakasarado pa yan. At i-unbox pa rin natin. Ito ay 196 pesos pa rin yata per box, ano? Ayan. So ngayon lang tayo nakapag-vlog dahil ayun nga, nag-refund pa tayo ng LED natin. Hinintay pa natin makabalik yung package. And then, ayun, nagkaroon na ng pasukan. At wala tayong time para makapag-vlog dahil nga yung weather natin is paulan-ulan. So, tsumempo lang tayo dito sa SM13 para makapag-vlog. So, ito yung package natin. Bubble wrap. And then, ito yung bulb natin. So ito try natin ngayon kung gumagana ngayon tong galing sa Night Eye Philippines. So yun, same procedure guys. Kakalasin lang natin tong ating tail light. Okay, so para sa signal light, ayan, yung bulb natin. Again, ang ating bibilhin is yung naka 150 degrees BAU 15S. Ayan yun. Basta 150 degrees to. Ayan. Medyo natagalan yung ating pag-vlog nito. So try muna natin guys. So para ma-compare natin yung linaw niya sa linaw nito, i-hazard lang natin, ano. So mapapansin natin guys, mas malinaw talaga yung hazard light nito, yung LED compared dun sa ating stock bulb. Ayan. So wala siyang problema pagdating sa hazard, pero tingnan natin ngayon sa signal light. So ayun guys, hyper flashing na naman tayo, no. So ibig sabihin talagang hindi pwede yung ating LED bulb pagdating dun sa signal light. Right, so tingnan naman natin kung ano yung magiging effect, kung same effect pa rin ba doon sa dati kung magpapalit tayo doon sa harapan. So yun, papalitan na natin itong nasa harapan para malaman natin kung ano talaga yung magiging effect niya kung parehong headlight yung gagamitin natin. Then palitan natin itong bulb. Then check natin kung ano yung magiging effect. So same effect na naman siya guys, ano, one blink lang, pero pagka naka halogen bulb tayo, normal lang yung kanyang pag-blink. Ayan. Ngayon, may conclude natin na hindi pwede yung papatan lang natin yung ating halogen bulb to LED. So kaya ang ginawa ko guys is umorder na ako agad nung ating relay. Ayan, so may in-order akong relay guys. At titingnan natin kung uubra ngayon tong ating relay. Siya ay 152 pesos kasama yung shipping fee. So ito yung relay na binili natin na possible na makasolve ng ating problema. Ito, 3 pin. Ayan, na may adjustable knob. May adjuster siya para dun sa blink ng ating hazard at saka nung ating signal light.
So kailangan natin palitan yung ating flasher relay nito para manormalize natin sana yung pag hyper flash ng ating bulb. So hanapin natin yung ating relay. So yung relay natin guys ay nandito sa bandang ilalim natin sa may clutch pedal, ano. So locate lang nyo. Ayan. Ito yung pinaka relay natin guys, yung kulay silver na yan. So ang gagawin natin guys, bubunutin natin itong wiring ng ating flasher relay. So yun, i-press lang natin yung dalawang gilid and then bunutin natin. So yung flasher relay natin guys, nahuhugot lang siya. Slide, ayan. So yung ito yung flasher relay natin, ano, slide lang siya dun sa bracket ng ating lagayan. Ito walang kabitan to, kaya ang gagawin lang natin dito is ipapalsak lang natin dun sa ating socket. So ayan guys, nakasalpak na. Try natin, no, kung gumagana siya. So on, tira natin. Okay, so nakapansin nyo, so nakakabit na yung ating relay, no. Tingnan natin. So ayan, medyo bumagal yung pag-flash ng ating signal light. Medyo bumagal na siya. So kinabit ko na muna guys kanina, oh. Try nating i-adjust. So try nating i-adjust yung adjuster niya. So may ticking sound tayo maririnig guys, yung ticking sound. So mapapansin nyo, mas bumagal yung blinking ng ating signal light. So mas bumagal na siya, 'di ba, compared dun sa kanina na nag-hyper flash. So nawala yung hyper flashing niya. So try natin sa hazard. So ayan na guys, oh, mas gumanda na yung blinking niya. So try nating pabilisin pa ng konti. So ayan, mas bumilis na siya compared dun sa kanina, no. So pakita ko ulit sa inyo guys yung relay natin, ano. Bubunutin ko ulit dun sa kabitan natin. So ayan yung relay natin, no. So ang kagandahan dito guys sa relay natin, meron siyang adjuster dito para dun sa pag blink ng ating mga LED na nag-hyper flash. At meron din siyang tuner, yun nga, may pinaka-tuner siya dito, may knob siya para ma-adjust natin yung bilis or bagal ng pag-blink ng hazard at nung ating signal light. Ang gusto ko kasi sana kung gaano kabilis yung original natin, ganun din kabilis yung sa ating bagong flasher relay. So ang gagawin ko, ibabalik ko muna tong ating original na flasher relay para matingnan natin kung gaano kabilis talaga yung pag-blink ng original na bulb. And then, ang gagawin natin, i-tune natin siya para yung ating bagong LED is halos parehas lang sila ng bilis ng pag-blink. 1. So 1 second lang yung pagkita niya. So i-tune natin yung ating flasher relay na bago sa ganito kabilis na blink. So ganyan siya sa harap guys. Ito yung LED. Ito yung LED. Ito naman yung ating normal na bulb. So guys, since na napatunayan naman natin na gumagana yung ating flasher relay, no, isi-secure na natin yung dalawang side ng ating sasakyan para mamaya tune na lang tayo ng ating flasher. I-tune muna natin yung ating relay. Okay, so hazard muna tayo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So medyo bibilisan pa natin ng konti. Try natin, no. Mapapansin nyo dito sa likod, yan yung hazard. 1, 2, 1, 2. Yun. So ang ginawa ko guys, para makuha ko yung kaninang blink niya, ni-record ko sa cellphone ko na isa yung pag-blink niya, no. Yan. So mapapansin nyo doon sa signal light natin, mabilis yung nasa video natin, mabagal tong nasa flasher natin, no. So i-adjust pa natin ng konti yung bilis. So check natin yung final look niya. Okay, so ganyan naka-bright yung ating
hazard light ngayon sa likod at ganito naka-bright sa harap. And then yung blink niya saktong-sakto lang din, no? Tingnan naman natin sa signal light. Okay, yan ang signal light ngayon sa harap. Okay, yan naman. Then check naman natin sa likod. So sa likod, ayan. So okay na guys, nakumpleto na natin yung LED natin from signal light, reverse light, and then stop light. I-try naman natin lahat ngayon guys. Hazard muna. Okay, reverse. Alright, reverse. And then preno. Ayan. Park light. Preno. Ayun. At successful naman yung ating pagko-convert ng LEDs natin, ano? So sa harap, converted na rin yung ating park light and then yung ating signal light. Okay, so yan yung park light natin na LED, no? Yan din yung ginamit ko dun sa ating dashboard na T10. Okay pa naman sila, dalawa puti. Alright. Again, kailangan natin ng flasher relay para mawala yung hyper flashing ng ating bulb sa signal light and then sa hazard natin. Meron nga palang nabibili na LED bulbs, ipopost ko na lang dito. Yon ay hindi na kailangan ng flasher relay, pero nasa 566 pesos yung dalawang piraso. Ang hindi na lang po natin na ile-LED is yung ating headlight. So abangan nyo po yung video ko regarding sa pagpapalit natin ng headlight. Alright, so hanggang dito na lamang po siguro ang ating video at sana po may naiambag na naman akong kapaki-pakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop, ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye bye. Alis na kami, baka mapagalitan na kami ng guard dito.